what matters is you'll be able to respond to whatever threat na ibibigay sa inyo ng kalaban nito. Which is why, pagang binana ng Euphoria Esports yung Kaja, habang yung AP Bren Hornets respect. As in respect, ban pa rin doon sa Fanny nitong si Vinogo. At ngayon, nakita na natin ang ilan sa mga maganda namang hatak ni Yobobs with Akaja. Hindi pa rin gusto isugal to ng Euphoria na ma-open kasi nagdelikado pa rin sila doon, di ba? Yes. Nakapag-push hanggang sa mid-inhibitor turret ang AP Bren Hornets. Hindi nga lang nila tapos. Pero AP Bren Hornets, i-acknowledge nila. Let's give it to Ryujin. Yeah. Wag na natin pakawalan. And similar bans, Claude, I think ina-expect din natin no, na makakakita tayo ng mga Fred Rin bans. Again, kasi yun yung isa sa mga naging major bottleneck or yun yung mga naging made it difficult for both of these teams to just do whatever they want to do. Tapos meron pang flex capability ang isang Fred Rin. Pwede siyang ilagay sa XP, pwede din siya ilagay sa jungle right now. So definitely makikita ulit natin yan sa ating banning phase as well as the Valentina. Or kung hindi man mababan yung dalawang heroes na yun, for sure, priority picks yung dalawang yun. Mas una pa sa una yun eh. Yes. Diba? And for Euphoria Esports naman ngayon, momentum guys, momentum. Yeah. Nasa atin eh. Sobrang laking bagay nun guys. For AP Bren Hornets naman, kailangan ng mental reset. And as you play in a competitive setting, in a competitive scene, kapag ka nasagad yung best of 3 Yanara, what's the call here? Kunyari ikaw ang AP Bren. Oo. So, yun nga, 'di ba? Kasi sa collegiate, feeling ko naman hindi as competitive yung scene sa Pero collegiate. yung MCC, sobrang competitive. Pero yun nga, hindi as competitive yung collegiate scene na parang super may isip mo na, ay, kailangan ko mag-adjust and everything. So, kapag ganito, kailangan ibalik mo lang talaga yung mindset mo, no, na kailangan kumalma ako, kailangan hindi ako marattle so much. And most of the time, medyo mahirap gawin yun eh, considering na super high stakes and high pressured matches itong mga to. Kahit week 1 pa lang, ang dami na natin gustong patunayan. But Athena again, no, sinasabi natin na may mga heroes lang talaga na kahit hindi masyadong pasok sa meta, kailangan mong i-respect ban. And that's the Grok ni Yobobs. Ito yung exact example mo. Kanina, habang dahil bas pininingan lang tanggalin yung Grok dito ni Yobobs, na open naman yung isang Joy plus sa Euphoria naman, Fredrin and Eve pinagsanib porsa agad. Kompleto na to agad eh. Yes. Ito palang dalawang to eh. And interesting no, napag-usapan, kasama kaya no na nag-usap kami. May nakausap ako. And chinika niya sa akin na pinapili ko kasi siya. Sabi ko, feeling mo ba sinong mas kabog ngayon in this meta? Eve ba or Farsis in terms of artillery? Ang sagot niya ay Eve pa rin. Nung tinanong ko bakit, kasi in terms of this meta, pasok pa din yung mga utility junglers. And sino pa bang better i-pair up with an Eve na mayroong crowd control than someone na may additional crowd control, and that's the Fredrin. Tapos pinatungan pa nila ng isang Franco as a response to this Joy. Eh, kumbaga in terms of draft, mas makikita natin talaga na mas kabog, in a sense, yung draft ng side ng Euphoria with his first 3 picks kasi meron silang team fight but at the same time, meron din silang pang lockdown. May lockdown sila, may heal naman. Plus additional shield talaga. Dito for AB Bren Hornets. So, Esme, ang ibaban kasi additional shield sabi mo. Additional shield. Atina, sige. Eto na yan. At the same time, no, kinina minamention pa lang natin no, na ang daming na-open ngayon. Yeah. Dahil binan nga yung Grok na typically hindi naman natin nakikita pero they need to respect that one out. AB Bren Hornets, nakikita natin yung sa placement sa draft. So, that's going to be a jungle na pwede natin i-consider na Joy, tapos si Sharp pa rin nagagamit ang Pakito. Lalo na't nakita natin na maganda naman yung performance niya. Euphoria Esports on the other hand, nagkakasaruduhan sila dito ng mga marksman. Pero nakakapagtaka, open po yung Beatrix. Pero mas pinili nila yung Brody. I guess this is also because merong Pakito and may Joy. So, in essence, ang gustong gawin ng Euphoria Esports ay kumbaga mas malikot na gold laner. And alam naman natin, si Brody, almost similar
concept sa isang Irithel in a sense na pwede kang gumalaw habang nagbe-basic attack. Plus, meron ka pang additional sustainability and additional out kasi yung second skill mo, masastun mo yung kalaban and at the same time, makakalayo ka sa kanya. And yun nga, parang siguro in terms of burst capability higher din yung isang Brody, pero ito na nga, sinabi ko na similar concept sa isang Irithel, di nilabas nila yung isang Irithel. Ayan, similar pala. Wag na yung similar. Ito na mismo. Doon na tayo sa Orig. Yes. Ngayon, Navy Brain Hornets. Pause for you. Meron pang parang familiar talaga to. Nilabas na naman ang Minotaur. Hindi nilakad. Hindi rin ginapang. Minotaur! Grabe, ang ganda ng ginawa nila dito. Grabe yung build-up ko dun Pero pwede pa silang gumamit ng isang Terizla or a Uranus again kasi that worked kanina. And alam na, eto ang masasabi ko lang, Athena, isa sa mga pang-counter against a Uranus, especially in the laning phase, can say the same kapag nando na tayo sa team fight stage kung saan halo-halo na yung mga players natin, ay Pakito. Kasi ang counter sa Uranus ay i-crowd control mo na i-crowd control. And Pakito, kapag sinapak ka ng Pakito, edi masasaktan ka. Ikaw ba naman sapakin? Oo naman, masakit talaga. Masakit or masapak. Diba? Even in real life. Yes. Nakita naman never ka bang na-try? Try ko mamaya. On live broadcast pa. Never pa pala try Itong sayo. Itong sayo. Pero here, we go on to the final battle. And gusto ko lang sabihin na Yanara na pangatlong serye pa lang ito sa hapon na ito, pero game number 3 na agad ang binigay sa atin. It's giving a very extended series. I think papunta na rin si Ate Chantel. Yeah. So baka ito ang nangyayari ngayon for Athena. Ito na nga yung sinasabi natin, no? In response to that, ang ganda naman ng pagkakahook doon. Pero in response to that Uranus, nilagay nila yung Pakito onto that XP lane habang si King Frenzy ay nandito sa jungle natin. Pero si Zone, ang maldita ni Zone kasi nakita niya na nandun si Yobabs sa may bot side natin. Sabi niya, talikuro ko nga to. Diyan ka na nga. At tawag na dito naman tayo sa may bandang. Eto na naman tayo, syempre. Bren Malakas! Bren lang malakas. At nandito naman tayo sa may bandang baba. Kung saan walang katapusang away muli muna. Diyan si Sharp and then si Heads. Habang sa gitna talaga, mainly nagkakaroon ng konting action Diba? Kasi especially na in less than a minute magre-respond yung first ever turtle buff at sisilipin din natin real quick ang ating emblem builds. Oo nga, ang ganda din ng emblem builds natin right now kasi walang binago yung Uranus in terms of emblem system. However, ang ganda rin na nakasupport emblem yung Angela, which means meron siyang additional CDR or cooldown reduction and yun talaga yung important to ensure na in a way meron silang added sustainability. Pero grabe! First blood! Kasi ang ganda na nagpatong-patong na yung stacks ng first skill coming from Heads. Tapos ang ganda din ang hook coming from Zone. Eto na yun. Diba? Saktong-sakto pa yung hatak nila doon. And that's on the jungler pa ng EP Bren Hornets. Nanagap na nga kanina. Ang laki na nga nung gap kasi nandyan na nga yung dalaw nila. Plus, look at the taunt. Hindi nag-ability si Benogo to use his Appraiser's Rat. Diba? Doon pa lang masasabi natin na iba yung angas at suwag na nadala nila for game number 2, tinutuloy yata nila to game number 3. And talaga, Athena, no, kailangan, medyo in-expect kasi natin, no, na since this is an Angela as well as a Joy, medyo early ang gusto nilang paandarin. Kasi, yun naman talaga, kapag nag-heart guard yung isang Angela, edi super kapal ng shield ng isang Joy. But so far, it hasn't been working for their side. Mostly because nade-disrupt ni Zone with his iron hooks yung rotation coming from all of the sides. Wala pang level 4. Mas mataas pa yung level ni Zone kaysa kay King Frenzy. Walang level 4 si King Frenzy. Ngayon pa lang siya magkakaroon ng ultimate plus. Dahil nga sa delay na notice natin, ngayon yung rotation ng EP Bren Hornets medyo nai-interrupt din kasi more on reaction muna yung gagawin nila. Tapos napabuild na agad ng Blade of Heptasis itong si Shizu habang si Head sinusubukang bakbakan ng mga miyembro ng AP Bren Hornets. Nakaamba yung heart guard pero unti-unti na siyang nag-heal. Minsan, binabalikan talaga ng ibang tao kung sino yung sumasakit sa kanila or nananakit sa kanila. In this kind of situation, maganda yan for Heads.
Diba? Kasi kahit saktan mo siya ng saktan, okay lang magre-regen siya. Pero Real World Manipulation binabana, tapos kinagat pa with the Bloody Hunt itong si Zone. Ayaw nilang tantanan yung mga members ng side ng AP Bren Hornets. Ang ganda ng pagkakakas ng ultimate, tapos na-hook pa with the Iron Hook. Ganda Back ng away flicker, pero deads ka muna. Grabe yung combination ni Vinogo Zone, no? 3-0-0, Yes. tapos 0-0-3. Diba? Talagang sila ngayon yung duo for this round. Na so far, no, sobrang gana na nga lang din. Even on to the first item build, kanina nabanggit natin na si Shizu, this early, Blade of Heptasis agad. Windtalker naman for Uwayan. Diba? And Carry mo. dito sa may bandang gitna, carry mo to? Grabe Siya din, kanina nagtitipi yung AP Bren, di ba? Sabi ni Ryujin, ako din. Ako na to eh. Bren lang malakas din daw Bren kami dati, pero ngayon, pinapakilala muli namin yung sarili namin as part of the community team. Pakita mo kung sino ka. Eto na nga, nagpapakilala na nga po. At nakakaagaw, Grabe. nakakapagpa-delay na naman sila dito ng purple buff pa ni King Frenzy. Oo nga. Tapos nandito na si Sharp. Napagamit na siya ng sprint. Sinubukan nilang bigyan si Shizu. Tapos ang ganda ng pagkakapatong with that heart guard zone. Susubukan pa din nilang bigyan. Pero ang ganda ng pagkaka-flicker. Iron Hook. Tapos kinagat pa with that Bloody Hunt. Grabe yung turret. Pero buhay pa din si Sharp. Oh my Kasi gosh! grabe yung sustainability with the shield as well as the heart guard. Pero hindi na yata napindot ni Ryujin. Kahit maganda yung pagkakakas niya ng real world manipulation. Si Soler susubukan pang magmaldita gamit ang Angela. Natalian niya si Ryujin at makaka-out siya. Heal lang. Kasi sabi niya, buhay pa din ako. Maganda yung hinahanap na way dito ni Sharpa para kahit papano, ma-relieve yung stress na inaabot doon ni King Frenzy. And the way that he dive in doon sa pinakamalalim pa na part so far ng ating mapa is sobrang laking bagay na, lalo na si Soler is very aware as well na kung sakali mag-fail yon, siya yung next target, bababa siya doon Oo nga Tapos sobrang lambot niya pa. And this time around, Euphoria, magiging reaction naman nila. Laliman din natin. Oo, and alam naman nila na meron na silang kumbaga advantage in terms of gold, 2.6k again. Sinabi natin kanina, 2 to 3 items yan, depending kung gaano karami yung items na meron kasi Shizu, kinasana yung ultimate coming from that Brody. Pero yung heart guard, nakaamba lang para medyo ma-awkward than mag-burst down yung side ng Euphoria. Tamang heart guard na abang at tamang heartstrings lang muna. There's the heart waves. Pero at the same time ngayon, mag-aabang lang ang ibang members ng Euphoria. Ganda ng pagkakakas ng real world manipulation. Tapos tinalbugan ni Yobab si Vinogo. Pero grabe, boy pa din si Shizu kasi sinubukan siyang protektahan ni Zone. Walang Si Zone na lang limunan. yata yung mapapatay. Pero flicker plus first kill coming from Soler. Angela mo, damage base. Tapos nabigyan na din dito si Zone. Unti-unti nang nawawala ang members ng side ng Euphoria. Pero hindi pa tapos ang AP Breno. Hornet, si Ryujin naman ang susunod na bibigyan. Grabe yung pakito. Kaya pala to, binaban kanina pa. Kasi sabi niya, kayang-kaya ko itong pagganahin kahit dead mass sa inyo. Grabe, that was a 4 for 1 na. Linawin ko lang. Dahil may kababaan pa yung mga death timers, nagmukhang parang 2-3 na abang. Pero imagine, AP Bren Hornets ngayon, because of that na mini-clash natin to ringin, kasi nagkahiwa-hiwalay, nakabawi sila. Ngayon halos papantay na muli sila. Kill score is 6-6. Around 1.5k ang lead dito ng Euphoria. And now, kahit na nakita natin na nag-respond na yung Turtle, lamang ang Euphoria earlier, this time around medyo matatakot na sila kasi nakita na, nakuha na ng Bren Hornets yung trend, the tempo that they need. Pero kailangan lang natin i-interrupt. Paano nga ba may interrupt? The way to interrupt is to eliminate the early game capability na makapagbigay ng damage. Respo agad dito si Wayan. And ngayon, si Vinogo, libre na naman na makakuha ng objective. Oh, and pangalawang turtle na to. And alam naman natin, Athena, no, na in the recent patch, grabe yung buff na binigay doon sa XP additional coming from that turtle, which means na malaki yung nagiging effect nito in ensuring na mag-snowball yung gold laner mo. Oo, 2 deaths itong si Shizu right now. Pero in terms of gold, hindi rin naman siya nalalayo kasi meron na siyang Blade of Heptasis as well as Malefic Roar. Tapos bubuo siya ng Magic Blade para magkaroon ng additional sustainability at pag-denive in siya nitong si King Frenzy ay sure na hindi siya madaday habang ang gold difference naman talaga 3.3k gold din si Sharp. Mapapalalim yata dito. Sprint lang ang meron siya pero kinagat
na siya nitong si Zone, tapos mapapalalim yata siya. Real world manipulation, kinasa na, susubukan pa niyang mag-out. Ang ganda ng shield na binibigay ng mga skills coming from that Pakito, plus the sustainability coming from that Shizu. Flicker ang ginawa nitong si Shizu, tapos may bagets pa, may kiddie meal coming from that Shizu. Kasi yung Angela, nawala na siya doon sa pagkaka-ultimate coming from that Pakito, tapos mag-out na lang muna sila kasi napa-flicker out na yung Angela, tapos susubukan na lang mag-translate into other objectives. Grabe yung dedication doon ng Euphoria. That alone, nilimahan nila Antianara. And AB Brenorn is on the other hand, tinatry or ina-attempt kasi nila ulit yung sinimulan ni Sharp earlier, pero hindi nagagana, lalo kung paulit-ulit na yung nangyayari sa'yo. Matatrauma ka kasi. For Euphoria Esports naman on the other hand, lamang kanina ng sobra nakita natin sa teamfight kasi 4 members down from them. So ginagawa nila, din lamangan din natin sa iba pang bagay bukod sa net worth, 3 straight turtles sa kanila. Tapos madadagdaga pa yung listahan ng kanilang mga mapapatay dahil nga naman dito sila nang gugulo at bumubuo ng tensyon sa orange buff ng AP Bren. Oo nga, ang ganda na napakas na nila ng Minoan's Fury. Itong si Yovabs, which means in the next 30 to 40 seconds, wala pang ultimate and setup capability aside from the first kill coming from that Minotaur. However, kailangan din na maging cautious ng side ng Euphoria na nagkakaroon na ng damage output itong si Wayan in this Irithel. And unless mahuhuli nila ito, possibly with Zone or Venogo, yun lang yung mag-e-ensure na mabubuhay sila for such a very long time. And this time around, nandito na naman yung Lord. Aabang si King Frenzy sa pinakalikod ng Dianara, pero nandito na naman kompleto na ang karamihan sa mga ultimate dito for AB Bren. Pero nakaabang pa rin doon, all eyes on Shizu, hindi nila maabot, sobrang likot. Si Soler naman ngayon nag-aabang. Sino nga bang tatargetin natin? Sabay-sabay na to. Real world manipulation kinasana pero nakagat din itong si King Frenzy. Kaya naman nabigyan agad siya si Heads. Nandito lang tumatao sa 4 kasi alam niya na wala ng heart guard. Itong si Soler, which means this is a free lord for the side of Euphoria Esports plus additional casualty for the side of AB Bren Hornets. Ngayon, alam na ng Euphoria, paano ba natin babalansihin to nang hindi tayo napagpipasan? Simple lang, Zone. Kapag merong humarap, kagatin mo agad. Yes. Kung hindi man natin totally mapatay, mapaatras natin, it's already a win for us. Lalo na ngayon na makuha ng Euphoria, yung First Lord, nakabante lahat ng minion wave. And this time around, onto the items na ating sisilipin muli, mas nakakaangat na dito si Shizu kung i-compare natin sa damage dealer din sana from the side of AB Bren na si Irithel or Wayan. Meron pa lang siyang 2 core items, tapos mukhang pa-build na rin siya ng Wind of Nature, pero ang ganda na pagkakakas ng Iron Hook, tapos nag-cast pa ng ultimate si Zone, kaya naman si King Frenzy, 0-4-2 na ang current standing kasi ayaw siyang pahingahin ni Zone habang nagmamarcha ang Lord. Sinusubukan ni Sharp mag-split push onto that top side, pero this is a 4v5. Yes, may putok pa at may sabog pa yung mga turrets, which means madedef pa nila to ng very, very slight, pero kailangan nilang maging cautious. Kasi kapag nakas na yung Heart Guard, yung Minoan's Fury, wala na silang pang crowd control sa side ng Euphoria Esports. Kaya naman nagkasa ng real world manipulation. Tapos ang ganda pa na pagkakapasok dito ni Head sa dulo. Sinusubukan na nilang i-end yung base tower lock ang call. Pero sabi ng Euphoria Esports, kami nga yung sinayang nyo. Kami nga pala to. Euphoria Esports, feeling an intense feeling of excitement and happiness dahil naipanalo lang ang seri na yon laban sa AP Bren Hornets. Grabe, nasagad ang seri natin onto game number 3. Pinatunayan nila na this time around, napakita nila ang kanilang tunay na lakas. They're in the zone because of the new kid in the block na si Zone. At hindi lang yan, Antianara, mas malinis ang naging laro nila for game number 3. Exactly. Alam ng mga heroes, no? Alam ng mga players kung ano yung specific roles that they have to play. Alam nila na for Zone, kailangan kong hulihin yung mga malilikot na heroes, and that's the Joy as well as the Pakito kasi wala nga pang flicker yung Pakito. Tapos alam din ni Heads na kailangan, dun ka lang sa harap kasi wala namang technically magbaburst down sa'yo dyan. Ang ganda ng combo din doon ni Venogo plus Zone. Diba, that specific pick-off, yung kagat, and then there's the Fraser's Rat. Si King Frenzy doon talaga siya nadali. And nakita natin na shikpay siya doon. Shikpay siya doon, Day. Talagang pagsilip niya pa lang, ang ganda ng early invade nila. Yeah, diba? definitely. Yun, yung naging cost. And then the effect is that sobrang nadali siya in terms of item, in terms of damage. Kahit sa pag-push ng mga Tor, hindi nila masyado nagawa.
And yun talaga, no, yun yung danger kapag meron kang utility jungler. Yeah. Tapos ang kalaban ng utility jungler, assassin. Kailangan very picky ka doon sa buffs mo kasi otherwise, malulugi ka talaga. You need to be very keen pagdating sa mga details. Pero para i-detalye pa sa atin ang mga naging kaganapan sa game number 3, tawagin na muna natin si Curti. Hi! Kami nga pala ang sinayang nyo at hinuk ng Euphoria Esports itong pagkapanalo na to kontra sa AP Bren Hornets. Sa inaba-haba ng serye, hindi ko rin naman inakala na aabot tayo sa 10 minutes lang na laban. Himayin natin itong laban na to para dito sa game number 3 kung paano nga ba sobrang linis na ipanalo ng Euphoria yung mismong laban na to kontra sa mga Hornets. Nagsimula to doon sa draft pa lang. Maagang kinuha ng AP Bren Hornets yung kanilang Joy. Medyo masabi natin na flex hero naman to. It can either go onto the XP or even on the jungle. Pero kumuha agad on the first banning phase or on the first draft phase ang Euphoria ng Franco. And Franco talagang mortal na nakaaway yan ng Joy. Gugustuhin mo mang makadash in pero kapag may kagat itong Franco, wala na. Kailangan mo nang tanggapin na kailangan or mamamatay ka na talaga. Pero mapapansin din natin na dito na minadali at tinapos agad ng Euphoria because they know na kapag umabot ng late game, baka sakaling makabawi ang AP Bren Hornets. Nabanggit ng mga casters kanina na nagkakaroon na ng damage output. Etong si Wayan, unfortunately, mas malakas ang isang Brody on the early game. At nakikita natin na mas kayang mag-frontline ng Euphoria doon sa mismong laban knowing that they have the Franco, they have the Uranus, and they even have the Fredrin na tatayo lang sila. Wala din kasi namang mag-dish out ng damage aside from the Paquito. At ito din pumapasok o dito din pumapasok yung masasabi nating risk on taking up the Angela and playing it and putting it in the mid lane. Baka kapusin kayo ng damage output. Nagsimula talaga tong laban na to na naging aggressive ang Euphoria. Para bang alam na nila na amin na to. Ite-take na namin yung momentum na to on our side. Kaya naman kung papansinin natin dito sa mismong graph na lamang ang red side. Why? Kasi dikit lang ang damage taken ng AP Bren Hornets kontra sa Euphoria kasi nga naman binugbog sila ng binugbog. Kinakaya din naman ng AP Bren na makipagsabayin sa damage but then again, mas kayang mag-sustain ng Euphoria. Nandiyan yung heal mula dito sa Minotaur at sa Angela for the Hornets. Unfortunately, mas maganda yung burst potential and mas maganda yung nakikita nating setups na nanggagaling mula kay Zone. Matic kasi na kapag may na-hook, walang naka-purify sa Hornets, so Matic may maburst at Matic may mamamatay. At tingnan natin sino ba ang naging MVP dito sa mismong laban. Walang iba kundi ang Uranus ni Heads. Bakit siya naging MVP dito? Kasi ginawa niya talaga early game pa lang yung mismong dapat gawin ng isang Uranus na after niyang mag-clear doon sa mismong lane niya, dumiretso siya sa orange buff ng kalaban niya. Medyo nawindang doon ng onte si Super Frenzy. At nagulat pa siya na, hala, nandito na rin si Zone. At dahil doon, nakuha na talaga agad ng Euphoria yung mismong momentum on the early game. Dito sa emblem and sa items, the classic Uranus build lang naman yung mapapansin natin. Pero kaya lang din siya naging MVP. Again, ginagawa niya yung trabaho niya nung mismong early up to the end of this game. Kaya naman, sobrang notable talaga ng mga explainers ngayon, lalong-lalo na if magagawa nila yung trabaho nila. Ito yung sinasabi natin kanina, na sobrang early na invasion na ginagawa ng Euphoria. And at some points, nakikita natin na kinakaya naman ng AP Bren. Nandiyan yung sanib mula doon sa Angela, nandiyan yung damage mula kay Sharp, pero kung sa kanila lang sa kanila manggagaling yung damage output, hanggang kailan nila kakayanin? Kakayanin nila on the late game, pero
Yun nga lang, hindi na umabot pa ng late game because Euphoria know na hindi na nila pwedeng paabutin pa ng late game. Kitang-kita natin dito na hindi makapasok si Super Frenzy. Ang daming nagzo-zone out sa kanya and kung makapasok man siya, ready lang din talaga yung kagat netong si Zone. Kaya naman mahihirapan na rin talaga siyang makatakas pa at sure ball, papatayin talaga siya kasi alam din ng Euphoria na kailangan nating patayin yung Joy. Ito yung baka makaagaw na naman ng mga resources and ng other objectives. So talagang pinatay na, tinapos na, and nakita natin na okay lang, kaya naman pala namin mag-isa, sabi ng Euphoria. Nakita natin dito sa laban na to na okay lang, kami ang community team na magpapakitang gila sa inyo. Nakaisang puntos man kayo nung game number 1. Pero kaya namin kayong talunin. Ngayon, pangatlong serye pa lang to ng mismong araw at meron pa tayong aabangan mamaya ang laban ng Smart Omega Neos kontra sa Blacklist Academy T. Magbabalik ang MDL Philippines Season 2. The fastest speed.